Good day, residents. I'm Kyle B. Herrera. And I am Liv Santiago, and today we are bringing you a special report on the natural hazards in Barangay Paltok and how our community is preparing for them. To start off, let's turn it over to Mr. Villela for more details. Here in Barangay Paltok, natural hazards such as flooding, heavy rains, and earthquakes continue to affect the community. This puts families, homes, and livelihood at risk. Flooding is one of the most common issues in Barangay Paltok, especially during the typhoon season. But before anything else, let me introduce the members of our group. Now, to better understand how the barangay addresses these challenges, we spoke with one of our local officials. What are the most frequent natural hazards currently affecting our barangay and how have they changed in recent years? The most frequent natural hazards affecting our barangay is flooding. This is of course because of yung mga tropical cyclones dahil malakas yung bagyo or minsan nga kahit hindi bagyo, it is because of the habagat. Diba? So dito before ang baha dito kapag umulan ng tuloy-tuloy, maybe 1 or 2 days, 3 days, saka siya nagbabaha. Pero mabilis lang nagsusubside. Pero over the years, since medyo nag-iba na, ngayon ilang minuto lang, katulad ng mga ibang lugar siguro, like 15 minutes na tuloy-tuloy na malakas. So, tumataas yung tubig sa amin. Sa isang street, dito sa East Riverside Street namin, na hanggang leeg or lagpas tao pa. How has the barangay responded to the recent flooding or typhoon incidents in terms of preparedness and relief efforts? So, dito sa barangay namin, sa Barangay Paltok, kapag nagpla-plan kami para sa buong taon, so isinasama namin yung para sa calamity or sa disaster preparedness natin. So, dito, yung mga tanod natin and also the kagawads are usually nag-attend kami sa mga disaster preparedness seminars and then other trainings, yung mga tanods nag-attend din sila para sa mga rescue and also sa relief operations. So during the year, for the whole year, meron nang nakaprepare para dun sa calamities natin sa kasakaling meron nga tayong calamity na mangyari sa barangay. What early warning systems or communication strategies does the barangay use to alert residents about the upcoming hazards? Okay, so early warning systems, no? Meron kaming ginawang programa, ito yung public address system na naka-install siya sa mga posts ng Meralco. So, meron siyang base dito sa aming CCTV para once na magsalita na ma-well-informed yung mga constituents natin na mag-evacuate na or may mga paparating na bagyo o sakuna. So, ayun yung isang programa. Pangalawa, mayroon tayong rubing sasakyan na ginagamit. Meron din public system na nagsasalita na kung hanggat maaari mag-evacuate na sila sa particular areas at pumunta na sila sa evacuation plan. Meron din tayong trompa na ginagamit sa mga tricycle or sa mga masisikip na daan. Nang sa ganun, masaturate yung areas ng buong Paltok, jurisdiction ng Paltok na kailangan na mag-evacuate. Can you describe the barangay's evacuation plans and how residents are informed and assigned during emergencies? During emergencies.
So ito, once na magkaroon ng sakuna nga, o naman sana, or ng any emergencies, kaming buong council, unang-una, sa pamumuno naming kapitana, kakaroon muna kami ng briefing para at least alam ng bawat isa sa amin kung ano yung particular na gagawin namin individually. Diba? So, pagdating sa areas, alam na ng bawat isa kung ano yung mga kailangan gawin. Tulad nung sa evacuation plan, kailangan syempre meron siyang CRs, may mag-a-assist sa mga tao na mag-evacuees, meron siyang accessible siya sa mga taong kailangan mag-evacuate, hindi siya binabaha, malayo siya sa creek, so, wala siya katabing matataas na buildings or mga puno, baka magalindol, di ba? Tumumba sa kanya. So, technically, safe dapat, pinaka-safe place ang evacuation areas na kailangan namin gamitin para sa ating barangay. What are the biggest challenges that barangay faces in managing natural hazards and protecting vulnerable residents? Siguro yung pinaka-challenge sa tatlo lang naman yung babanggitin ko. Una, kada na lang may malakas na ulan, ang East Riverside, binabahayang area na yan. Tapos pangalawa, nagkaroon kami ng malawakan sunog dito sa mismong Baler Kalawag na hindi namin alam na imbakan ng mga paputok. Tapos dagdag ko lang din doon sa sunog sa malapit lang sa school, nagkaroon din ng sunog, may namatay dyan, kabataan din, babae. Tapos pangatlo siguro yung pinaka worst na na-encounter namin is yung sa may imbakan ng mga foods like Jollibee, McDo, KFC, dyan sa may Del Monte Roosevelt. Party ng Del Monte yun. Ano bang company yun, Kaps? Glacier. Yan, Glacier. Hindi lang barangay namin ang naapektuhan. Kahit nasabihin mong hindi namin barangay yun, mas kami apektado dahil yung hangin papunta rito sa amin. At isa pa, ang tagal umaksyon nung may-ari ng company. Hanggang sa nalaman na ni Mayor Joy Belmonte, pinatawag sila at the same time yung barangay na nasasakupan. Kasi ang apektado ron, natural kami. Tapos yung company, halos magsara yung Dunkin' Donut, yung gasoline station, yung Robinson. Kami sa party namin, hindi naman kami nagkulang para ma-inform ang tao. Nandun yung nagbigay kami ng face mask kada pamilya, lalo na sa kabataan. Kumbaga back to zero na naman yung nagkaroon tayo ng pandemic. Parang umulit lang, diba, sa pamumuno ng Glacier. Napakatagal namin na nalampasan yun. Pero ganun pa man, maganda naman ang naging-resulta. Yun lang siguro yung tatlong na-encounter namin pagdating sa naging problema ng barangay. Next question po, how does the barangay involve the community, especially youth and senior citizens in disaster preparedness programs? Pagdating naman sa disaster preparedness program ng barangay, ang youth kasi namin well cooperated. Katatapos nga lang din ng seminar nila to inform kung ano gagawin, kung ano yung tulong nila, kung ano yung gagawin pagdating ng the big one. Pagdating naman sa senior, ang senior siguro may konting limitado kami dyan. Kasi senior mahirap na kasi pagdating ng the big one Siguro ang naitutulong na lang nila na katayap nila kami pagdating sa feeding, nagbibigay sila ng feeding. At the same time, ini-inform din nila yung mga residente namin kung ano gagawin. Yan lang siguro ang magandang naitutulong ng youth namin. Siyempre, hindi lang naman youth at saka senior ang nakakatulong sa amin. Nandyan din ang simbahan, ang NGOs, ang school, nandyan. Lahat, kumbaga, sa barangay namin, lahat yan nakatulong sa amin pagdating sa mga Dabico.
For the last question po, what advice or practical tips can you give to residents to help them prepare better for natural hazards in your area? Siguro ang may bibigay kong tip dyan, sa tao, basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Bakit ko nasabi yan? Bakit ba nagkakaroon ng bagbaha? Sa basura, diba? Saan ang gagaling ang basura? Sa tao. Kung walang magtatapon, walang magiging baha. Yan ang numero unong sakit ng bawat barangay, ang tao. Ang tao na nagkukos ng pagbaha. Magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo para na sa ganun gayahin ka nung anak mo, may pamana mo. Kasi kung yan ang magiging panuntunan ng kabataan, wala nang saysay ang gobyerno natin. Wala na rin saysay ang pag-aaral mo. Diba? Kailangan magkaroon tayo ng disiplina, tulong. Kasi ang barangay namin, lalo ng barangay official, hindi nga kami natutulog. Tapos hindi rin namin kaya mag-isa. Kailangan namin ng tulong ng bawat isa. Lalo na ang nasasakupan namin. Yun lang siguro, sana kahit papano, tulong-tulong tayo dahil itong buhay natin, hiniram lang natin to. Kahit papano, ang barangay nandito, lahat ng gamit nandyan, hindi kami magkukulang basta. Give and take lang tayo. Yun lang. From my interview, we learned that while natural hazards remain a challenge, that cooperation between officials and residents in Barangay Paltok plays an important role in keeping everyone safe. Before we end, let us hear from our other group members. We need to stop polluting our earth, as pollution due to littering and waste from industries that humans create damage ecosystems, pollute our resources, and kill biodiversity. We all have a responsibility to implement sustainable practices to have a clean and healthy planet for this generation and toast to me. Barangay give relief goods or cash in the case of flooding and natural disasters. These goods and funds are provided to affected people to meet their basic needs for survival and recovery. This relief brings a level of benefit to help alleviate the pain and suffering of people, promotes community resilience, and provides support in taking initial steps towards rebuilding lives and homes following disasters. It is essential to evacuate when there is a flood because floodwaters can rise fast, leading to threats to life and safety as well as damage to buildings and infrastructures. This has been Group 2, bringing important insights on disaster preparedness in Barangay Paltok. Let us always remember, safety begins with awareness and action. For our project, I'm Kelby Herrera. And I am Liv Santiago. Thank you for watching and have a good day.